Napapanatag na si Aura sa kanyang buhay sa piling ng asawa at anak. Katuwang niya si Ron sa mistulang tunay na ama kapag nagkakasakit ang bata. 4 na taon ang matuling lumipas. Sige naman, sunduin natin ang papa. Papasyal tayo sa Makati. Pagyayaya ng bata kay Aura. Roniel, alam mong ayokong laging nagpupunta sa office ng papa mo. Ang mabuti patatawagan ko siya. Kayong dalawang mag-usap. Sabihin mo magkita na lamang tayo sa Makati Promenade. Sige po, mami. Tuwang pumalakpak pa ang bata. Nag-usap ang mag-ama. Nakikinig si Aura kahit one way lang iyon. Nakikita niya sa mukha ng ayak na pumayag si Ron. Ma'am, kakausapin po kayo ng papa. Sabay abot sa kanya ng telepono. Ron, tanong niya sa asawa. Alas 4, sa Makati Promenade. Sige, and Ron, salamat. Hindi na yun makakalimutan. Ang pagpapasalamat sa asawa sa mga kabutihan nito sa kanilang mag-ina. Hayan, pumayag na nga si papa mo, pero dapat ay tulog ka after lunch. Yes, mami, kayo po naman ang kaibigan ng Tita Mitz. Gusto ko siyang kasama. Bakit hindi mo sinabi sa papa mo? Mami, kayo po naman ang kaibigan ng Tita Mitz. Kayo na lang ang pumayag. Nagtatawang niyakap niya ang anak. Sige, tatawagan ko siya. Kung walang lakad na iba si Mitzi, ay pupunta tayo roon sa meeting place natin ng papa mo. Pagkakain nila ng lunch ay hindi na ipinaalala ni Aura sa anak na matulog ito. Hinatak na si Siling na ngayon ay stay in sa kanila, bukod sa 2 maids. Yaya Siling, samahan po ninyo akong matulog. Aalis kami mamaya ng mami. Pag hindi ako natulog ay baka hindi matuloy. Tumingin si Siling kay Aura, nakangiti. Tumayo ito at sumama na sa bata. Tinawagan niya si Mitzi at pinayaya. Tumayag naman ito pero medyo mahuhuli sa pagsunod sa kanila. Nangako si Aura na nahihintay nila ang dalaga. 3:00 pa lamang ay gumayak na ang mag-ina. Mula sa Alabang ay malapit din naman ang Makati. Ang kinatatakutan lamang ni Aura ay ang traffic. Hindi minuto kung hindi oras ang binibilang pag nahuli ka ng heavy traffic. At sa 4:00 ay nagsisimula ng humigpit ang daloy nito. Nagsimula na ang rush hour sa lahat yata ng panig ng Metro Manila. Ma'am, sino po ang magdadrive? Ako, Roniel. Bakit ayaw mo bang sumakay pag ako ang magmamaneho? Aba, hindi po. Gusto ko, mami. Akala ko lang ay magpapahanap pa kayo ng driver. Pero mas mabuting magsaksi na lamang tayo. Dala ng papa mo ang kanyang kotse. Magdadalawa pa tayong sasakyan kung dadalhin pa natin ang kotse ko. Sinuwerte namang hindi pa masikip ang daloy ng trapiko, kaya wala pang 10:30 ay naroon na silang mag-ina. Maaga pa. Mamasyal na muna tayo sa paligid. Sige po, mami. Kumain muna tayo sa pizza house para maalis ang gutom ko. Hinihimas pa ng bata ang kanyang tiyan. Napatawa si Aura, pero tawang napalitan ng kunot nang may maalala siya. Ganoon si Noel pag dumadaing ng gutom. Hinihimas ang paikot ang tiyan. Paano ang isang bata na hindi pa nakikita ang amang pinagmanahan ay umaakto ng katulad niyon? Ma'am, Tena po. Bakit kayo tumigil pa? Wala, may naalala lang ako. Tena na nga. Hawak sa isang kamay si Roniel, naglakad sila hanggang sa pizza house. Maraming mga bata roon. Katulad din nila na namamasyal. Inagawang pansin niya ng mga nagagandahang batang babae. Naalala ang sinabi ni Ron na kung masusundan si Roniel, gusto niya anak na babae. Kaya lamang sa nakaraang mga taon ay kung bakit pinagmamaramutan sila ng kapalaran. Siguro dahil hanggang ngayon ay hindi mo pa naibibigay ang pagmamahal mo kay Ron, Aura. Hindi naman ganun, Michi. Baka talagang hindi pa kami nakatakdang magkaroon ng pangalawang anak. Bata pa naman ako. Hindi pa nawawala ng pag-asang isang araw ay magkakaanak pa. Si Noel kaya, nag-asawa na rin. Mitzi, di ba nagkasundo na tayo noon? Ay, oo nga pala. Nangako ako hindi na natin siya babanggitin sa anumang pag-uusap. Sorry, Aura. Yun ang usapan nila nung nakaraang linggo na magkita sila ni Mitzi para mag-shopping. Ang pineapple juice ang gusto kong drink, kalabit ni Roniel sa ina. Okay. Dala ang tray ng kanilang order, naghanang na mapwepesto ng mag-ina. Walang bakanteng nakita ang mga ito kaya lumabas sila. Sa sidewalk ng pizza parlor ay may nakalinyang mga mesitang bilog na napapayungan ng malalaking beach umbrella. Pumili sila ng pwesto. Ang masarap na langhap ng pagkain ay nakapagpagana kay Aura. Sa pagkain na nabuhos ang kanyang pansin, lalo't inaasikaso pa niya ang anak. Hindi pa nangangalhati ang katamtamang laki ng pizza na order nila nang maramdaman ni Aura ng pagkalabit ng anak sa kanyang braso. Roniel, bakit? May gusto ko pa bang i-order? Mami, tingnan niyo ang mamang yun. Kanina pa po nakatayo roon at nakatitig sa inyo. Siguro po ay kilala kayo. Sinundan ni Aura ng tingin ang tinuturo ng anak. Kaunti na niyang maibugang pagkain nasa bibig nang mapagsino ang lalaking itinuturo ng anak. Bahagyang nabuka ang kanyang bibig. Namuo ang dibdib.
halos hindi makahinga. Noel, ang mahinang sabi. Nagtama ang kanilang mga tingin, umiti ang lalaki. Hindi makakilos si Aura, ni hindi niya maisara ang bahagyang bumukang labi. Malakas ang sikdo ng kanyang dibdib. Inamin niya na biglang nag-epekto ang kabuuan ni Noel sa kanya. Kaswalang mga hakbang, nakita niyang papalapit sa kanyang dating katipan. Gusto niyang tumayo at hawakan sa kamay si Roniel. Hatakan itong palayo kay Noel. Magtago para hindi nito makita ang anak. Biglang sumilid ang pagkatakot na baka makilala nito si Roniel na anak niya. Sa ganun ay kunin ito. Aura, kumusta ka? Hindi ko akalaang makikita ka. Kayo rito. Noel, ang anak ko, ipinapasyal ko siya. Gusto niyang idugtong na darating ang ama ng bata. Pero hindi niya may sa tinig iyon. Natiling nakatingin siya sa lalaki. Hindi ka nagbago, Aura. Lalo ka pang gumanda. Salamat, Noel. Kumusta ka na? Mabuti at hindi. Mabuti dahil buhay pa. Naraanan din ang malulungkot na pangyayari sa buhay. Hindi dahil hanggang ngayon. Ibinata pa ako kasi kasalanan mo na yun, Noel. Sige, baka may pupuntahan ka pa. Kakain pa kami. Hindi mo ba'y tatanong kung bakit binata pa ako? Kung kailan ako nagbalik dito? Kailan ka nagbalik? 5 days ago. Ganun ba? O sige, nakakain na kami. Saka inalis niya ang tingin sa lalaki. Hindi naman niya madampot ang tinidor dahil makikita ni Noel ang panginginig ng kanyang mga kamay. Aura, please Noel, wala na naman tayong pag-uusapan ka. Gusto kong magkausap pa tayo bago ako umalis. Nagpapasabi ako kay Mitzi. Saka mabilis na lumayo. Napatayo siya. Noel, habol niyang tawag pero hindi man lang ito lumingin. Sino siya, Mama? Isang kaibigan ng mga bata pa kami. Sinong kaibigan, Aura? Parang biglang nanlaki ang ulo ni Aura. Si Ron ang nagsasalita. Papa, kaibigan po ng mami nung bata pa raw sila. Kilala ko, Aura. Hindi. Maring ulit niya. Papa, paano mo kami nasundan dito? Dahil kilala kita. Paborito mang pizza. Ang mami mo hindi yan nahuhuli sa usapan. Ang hindi ko kayo makita sa takdang oras, alam kong nasa kainan kayo. Pilit na pinasaya ni Aura ang kanyang anyo. Saan tayo pupunta ngayon? Saan ninyo gusto? Kahit saan, ikaw ang bahala. Ako papa gusto kong magpunta sa Lola Dolor. Pero darating si Tita Mitzi, sasama raw siya sa atin. Naroon sa promenade. Balikan natin siya. Ubusin na niyo yung kinakain niyo at lalakad na tayo. Bibili na lamang tayo ng mga ulam na gusto ninyo at doon tayo sa Lola Dolor kakain. Okay ba, Roniel? Yes, papa. Okay na okay. Kararating lamang ni Mitzi nang dumating ang mag-anak. Paano ba yan, Mitzi? Gusto nitong boss namin na sa mga biyanan ko na lamang kumain. Bibili na lamang tayo ng ulam at doon na tayo maghapunan. Pinalingan ni Ron si Aura. Kami na lang ni Roniel lang bibili ng mga ulam. Litsong baka para maiba naman. Pamryendahin mo na si Mitzi. Susunduin namin kayo rito. Natutuwang tumango si Aura. May kakataon siyang masabi sa kaibigan na nagbalik bayan si Noel. At nagkausap sila at gusto nitong magkita sila at magkausap. Nang nakasakay na si Ron at ang bata sa kotse ay saka lamang tumalikod sa Aura. Kasunod si Mitzi. Malamig na kalamansi juice lamang in order na Aura. Chicken sandwich ang kay Mitzi at orange juice. Mitzi, narito si Noel. Sinong may sabi? Gulat na gulat si Mitzi. Walang nagsabi. Nakita ko. Nagkausap kami. Kanina dun sa pizza parlor. Aura, nalilito si Mitzi. Sabi niya bago magmadaling umalis, kailangan magkausap kami. Magpapasabi raw siya sa'yo. Anong sabi mo? Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Umalis siya agad. Anong gagawin mo? Ano pa bang pag-uusapan namin? Oo nga, ano pa ba? Mitzi, kung makapagkita siya sa'yo, pakisabing pabayaan niya akong manahimik. Aura, tatanungin kita. Wala ka namang pagmamahal sa kanya. Kanina nang makita ko siya nabuhay ang lahat ng mga alaala sa aming nakaraan. Naramdaman kong walang nagbago sa aking pagtingin sa kanya. Aura, huwag kang mag-alala. Nasa balikat ko pa ang aking ulo. Kung magpilit si Aura, kung ayaw ko, may magagawa ba siya? Si Ron, hindi mo sasabihin sa kanyang narito si Noel. Hindi ko alam. Bahala na. Pagkatapos nilang magmerienda ay nagbalik na sila sa Promenade Park. Wala silang kaibuan. Bawat isa ay may sari-sariling iniisip. Naroon na ang mag-ama naghihintay sa kotse nang magbalik sila. Ang tagal ninyong kumain. Ano bang in-order nyo? Maraming tao ron kaya kami natagalan. Tayo na. Sumampas siya sa backseat kasunod si Mitzi. Magkatabi si Ron at Roniel sa unahan. Hirap na hirap si Aura ang itago ang kanyang pagkabalisa. Pakiramdam niya mabubuko siya ni Ron. Kayong wala naman siyang ginagawang kahit ano, maliban sa makipag-usap siya sa dating nobyo. Para pa rin naroon ang guilt nakasulat sa kanyang mukha. Ang may dinaramdam ka ba? Usisa ni Ron ang papauwi na sila galing kina Aling Dolor. Sa baksit siya uli pumuesto.
Wala, napagod lang siguro ako. Sumandal ka na riyan at mag-relax, pumikit ka. Pagdating sa bahay, maligo ka ng lukewarm water at saka ka mahiga. Nakakalis ng pagod ang mainit-init na tubig na ipinapaligo. Gagawin ko ron. Habang Nanay si Noel ang nasa isip niya, makikisig pa rin ito. Tumaba ng konti kaysa dati na bumagay sa kanya. Taglay pa rin ito ang ngiting aliw na aliw siyang makita. Nagsisisi siya na naging mabilis ang kanyang pagpapasya noon. Pinanghihinayangan niya ang kanilang pagmamahal ang maganda ang simula. Talagang mahal siya ni Noel, kung hindi nag-asawa na rin ito. Pero hanggang ngayon ay binata pa. Sa pakiramdam na siya pa rin ang mahal, siya lamang ang babaeng para rito.